Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today panoorin natin yung pagiging matindi. Hindi ko naman alam na ganito pala kabastos tong si Paduanan. Yung makaasta siya, akala mo kung sino Ay, nako. Okay, so eto na nga, no? Meron silang bagong inimbita na resource person. Ngayon, ito yung ginagawa nila dyan. Unfortunately, itong mga naging USEC ni PRRD. Okay? Mga palaban. Panoorin natin kung paano hindi nagpa-under si Yusek Benny rito. Benny, good afternoon. Binanggit ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Man Scarpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital. Wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Nandito pa ho yung text. Ako po'y inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko kung pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. So, nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya. So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po, kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilala Charlie. Po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala po. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Mr. Jimmy Guban, paragraph 20, sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na
Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear, the statement of Sir Ben Antiporda, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya paki-correct lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But again, that does not follow. Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Antiporda. With due respect to the Congressman, thank you for the clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good Kong. That's how you understand, but that is not the truth. Tingnan mo kung gaano kabastos itong hayop na to. Pag kayo binastos, galit na galit kayo. Pero kayo, pwede nyong bastusin ang resource person ninyo. Nakikita nyo ba kung paano binabastos ng mga congressman ang isang Pilipinong nagpapasweldo sa kanila? Nakikita natin dito kung gaano kabastos itong si Paduano, na pag sa kanya yan ginawa, no? Pag sa kanya yan ginawa, aalma siya. Feeling nito ni Paduano, untouchable siya. Kaya okay lang kung okay lang din sa kanya tratuhin yung mga tao. As if the statement of Asierto, parang wala kang kinalaman. But that is not conclusive. Mr. Chair, I have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned, and Benny Antiporda denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Oh, you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small, Abilyar, and Charlie Tan at the next hearing para magkaalaman-laman. There's a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, Mr. the motion Chairman, is... Mr. Chairman. Wait. Di tayo nagmamadali. We have all day. Yes. Okay? Isa-isa lang. Mr. Chair. Isa-isa lang. Okay. Yes. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman, and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today. So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. And also, Mr. Chairman,
I move that we issue a show cause order for Mr. Small Abiliar. So move, Mr. Chairman. Show cause order? Because he's also, as per information, he's also invited in today's hearing. Okay, so there's a motion to issue a show cause order to Mr. Nilo Small Abilera for failing to attend our committee hearing today. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none. You know what? I never realized that watching this Huadcom committee hearing, you're gonna hate these people. Sobrang may hate mo talaga. Dito mo makikita yung power tripping, dito mo makikita yung mga kabastusan ng pag-uugali ng mga kongresistang to, 'di ba? None. The motion is approved. Mr. Chairman, Before Congressman Suarez, Congressman Dan Fernandez. I was about to ask also the COMSEC if we have already invited the two personalities. And the same question that I'll be asking sana. But it was already been moved by Congressman, Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman Dan Fernandez. Yes, Congressman J.J. Suarez. Mr. Chairman, just point of clarification. I'm taking down notes kasi dito sa talakayan na nangyayari. Matanong ko lang po to si Mr. Jimmy Guban. With the indulgence of Congressman, Yes, I think, with the indulgence of Congressman Pimentel. I'm done, Mr. Chair. I have no Okay, further thank you. questions. Congressman Suarez, please Thank you proceed. very much, Mr. Chair. Mr. Jimmy Guban, at the time na kayo po ay nasa Senado, kayo po ay detained. Ano po ang dahilan kung bakit kayo nasa kwarto? Detained po ako, Your Honor. I was cited in contempt, Your Honor. On the very first day, Your Honor, I was already cited in contempt. So doon ka natutulog. Opo, Your Honor. So I just find it a little bit awkward, Mr. Chair, kasi tulad sa atin dito sa Kongreso, pag meron po tayong mga taong nakadetain sa ating facility, medyo mahigpit po yung protocols bago mapuntahan po sila sa kanilang kwarto. Hihingi pa po ng pahintulot yan at magpapaalam pa po sa ating Sergeant at Arms. May proseso po yon. So matanong ko lang si Mr. Paul Gutierrez. Mr. Gutierrez, you admitted that you went to the room of Mr. Jimmy Guban. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Did you know too we have their own range of other... Chairman, with the approval of the chair of the Blue Ribbon at the time, Senator Gordon. That's So why meron po ba kayong papel o dokumento na magsasabi na pinahintulutan kayo ng chairman na makausap si Mr. Jimmy Guban? Wala po, Mr. Chairman. Pero at that time po, So paano po namin malalaman na nagsasabi po kayo ng katotohanan na talagang pinayagan kayo na kausapin si Jimmy Guban? well, Mr. Chairman, siya na nga po nagsabi na may kasama po kung... Hindi. Ang tanong ko po ay paano po kami maniniwala na pinayagan po kayo ni May mga trust issue pala itong mga to, no? Chairman Richard Gordon para makausap si Jimmy Guban kasi sinabi po ninyo pinayagan kayo. Opo, So pag opo. pinayagan kayo, may dokumento po yun. Verbal lang po yun, Mr. Chairman. Bang tipong, Mr. Chair, can I go visit out? Tingnan ko lang kung ano talaga ang situation. And is this a practice that you regularly do to all detained persons in the Senate? Hindi naman po, Mr. Chairman. Parang, kasi nga, very brief lang naman po yung ano. So it's not a regular regular practice you do. Hindi po, parang humingi lang po ako ng pabor, gano'n, na napagbigay Hindi. naman po. Okay, so humingi ka ng pabor at hindi regular practice na ginagawa mo na bumisita sa mga Hindi detained. po, hindi po. O, kung hindi sa regular practice, bakit parang napaka-special naman at hindi mo talagang ginagawa kasi lang para kay Jimmy Guban, humingi ka ng pahintulot sa chairman para lang makausap siya. What makes Jimmy Guban so special from all those that were previously detained in the Senate that you actually went out of your way, went to the chairman of the Blue Ribbon, asked for permission to go see Mr. Guban, and went to go see Mr. Guban? What was so special about Mr. Guban that you had to exercise all this effort just to go see him? Mr. Chairman, again, as I've stated, as a reporter, curious po kung malaman yung Hindi, alam mo, Mr. Gutierrez, Apo. kung sa
Alam mo, he's trying to answer your question. Pero bakit hindi niya binibigyan ng opportunity na sumagot yung tao? Kanina pa yan eh. Pansin niyo ba? Paano natin pare-pareho maintindihan yung isasagot nito? Kung panay naman ng pambabaran nito ni Suarez. Gusto ba niyang sagutin yung tanong? O gusto lang niyang magpabida? Sasabihin mo po sa akin na curious ka lang sa kalusugan niya. Ang dami pong nakukulong dyan sa Senate at dami din na sa citing contempt. Hindi ka rin ba curious sa lahat ng katayuan ng kalusugan ng lahat na nakukulong doon sa detention facility nila? Eh inamin mo lang ngayon, kay Mr. Guban mo lang po ginawa yun eh. Yun ang hindi ko po masyado maintindihan. Pagpamanin po ninyo, Mr. Chairman, kung I'm creating a very negative impression, baka po inisip. No. I'm just trying to see it as the way it is. You admitted that it's not a regular practice for you to go see detained individuals. Sinabi niyo po yun. However, in the case of Mr. Guban, you went to go see Okay guys, kayo tanungin ko, may naiintindihan pa ba kayo sa pag-uusap nitong dalawa? Ni Suarez at saka ng kausap niya. Diba? He's trying to answer the question. So, while he's trying to answer the question, binablock siya ni Suarez. So, paano natin maintindihan yan? the senator, the chairman, which is not easy to do, humingi ka ng pahintulot, nakausapin siya, binigyan ka ng pahintulot, sinamahan ka, at si Mr. Guban ang kinausap mo. Kasi hindi mo talaga ginagawa ito eh. Ang hindi ko po masyado maintindihan, bakit sa lahat ng mga tao na nandoon, na nakukulong, na nasa citing contempt, kay Mr. Guban mo lang po na ginawa yon. Yun lang po ang hindi ko masyado maintindihan. I understand, Mr. Chairman, pero at the time po kasi particular po yung ibang, kumbaga po yung kaso kasi masarap pong sundan eh. When you're there from that day one, di po ba yung panahon po na ganito na lang, tapusin na lang natin yung kwento sa may interest ka sa kaso, gano'n. Maganda po yung kaso. Maganda po yung kaso. In fact, dala ko po rito, Mr. Chairman, with your kind permission, and I believe I've already submitted all of the articles I wrote at the time dito po sa ating pong secretariat. Pamanin na lang po kung kukunti po ang dala ko pong kopya ngayon. And from there, you will also see na hindi po malabong magalit po sa akin si Mr. Guban at magtanim siya ng galit hanggang ngayon sapagkat wala naman po talagang akong naisulat na maganda po hinggil sa kanyang mga ginawa at mga pangyayari sa customs ng mga panahon. Anyway, yun lang po, Mr. Gutierrez, ang tinatahi ko lang po dito sa mga notes na ginagawa ko. Kasi doon sa kwento na nangyayari, yun lang po yung hindi ko masyado matugma. Parang special case lang po itong si Mr. Jimmy Guban. So, Mr. Jimmy Guban, other than Mr. Gutierrez, was there any other personality that went to go visit you while you were detained at the Senate facility? No, except my family, Your Honor. So maliban sa pamilya mo, si Mr. Gutierrez lang? Your Honor, siya lang. Then the later part, Your Honor, inalaw naman na yung iba ko. Of course, yung lawyers, then other relatives. Okay. Maraming salamat. Yun lang po, Mr. Chair. I just wanted to get that clear. Thank you very much. Mr. Chair. Mr. Chair. Very quick. Yes, with the indulgence of Congresswoman Jinky. Yes, please proceed. Yeah, very quick. In relation to the question of DSJJ, I'd like to ask Jimmy Guban. Jimmy, matatandaan mo ba ilang minuto o ganong katagal yung pagbisita sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Planning a trip to Philippines? Few minutes. Okay. Mr. Paul, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Paul Gutierrez, following the logic, the line of questioning of DSJJ, sabi mo, you went beyond to source out your information because maganda para sa yung story niya. So, you were there as to what? Just simply ask him his condition, di ba? Tama po ba yung pagkarinig ko? One among the things, Mr. Chairman, were you trying to do a
exclusive interview with Jimmy Guban? Opo, Mr. Chairman. And in fact, wait lang. in my... So, yes. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Go ahead po. Di ba, as a media practitioner, it takes some time to require o to nakadetain po siya, di ba? Opo. You should, hindi ba, so ibig sabihin parang ano po yung pagbigay sa iyo ng permit na bisitahin si Jimmy Guban? Did you ever mention to the chairman, for example, that you will be seeking an exclusive interview with Jimmy Guban? Ang natatandaan ko pong sinabi ko po is, Sen, baka pwede ko bang masilip si Guban nun? Tingnan ko nga kung totoo bang... Well, that would constitute lying to the chairman of the Blue Ribbon Committee. If you are indeed, wait lang, if you are indeed seeking for an exclusive interview, it will take more time than ilang minutes ba ang Jimmy Guban yung ano mo? Your Honor, few minutes. Few minutes? Opo. So ibig sabihin, now you're telling me that you are trying to seek an exclusive one-on-one interview with Jimmy Guban kasi masyadong masarap sa'yo, sa word mo, masarap ang istorya, and yet hindi mo sinabi sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Well, una sa lahat, mukha bang exclusive interview yon? Kung exclusive interview yon, syempre, kukuha na siya ng mga permit at ng kung ano-ano, gagawa siya mga request letter. You know, simple application of common sense yan eh. Pero kung meron lang itatanong itong writer na to, no, itong reporter na to, kung meron lang siyang ilang tanong doon sa tao for clarification, then more often than not, do you really think he would require? Diba? At saka, Diyos ko, sa tingin nyo, itong taong to na walang kadugong relationship dyan kay Jimmy Guban, bibisita lang because of concern? Definitely not. Hindi naman bobot tangayan si Gordon, ano? Alam din niya na kaya siyan pinayagan. Okay? Kaya yan pinayagan dahil meron itatanong itong si Mr. Gutierrez. 'Di ba? Pinagbawalan din ba siya na interviewin yung tao? Hindi naman. Kasi kapag babawalan siya, hindi siya papasukin. Matik na yan, guys. Alam ng tao, alam ni Senator Gordon at that time kung bakit siya pumunta ron, kung bakit siya bibisita. Sure na yan, may itatanong, i-interviewin. Oh. Diba? And of all people, bakit siya lang yung nagkaroon ng interes sa kaso ni Guban? Sige nga. Baka kasi yung ibang media practitioner, hindi nila nakikita, nabebenta yung kwento ni Guban. It's always about selling the story of the person or the subject of the article. Eh siya lang nagkaroon ng interes eh. Oh, yung iba wala silang interes. Na yun ang gagawin mo, and yet hindi mo sinabi dito sa committee na ito. Ang sinabi mo originally is gusto mo lang bisitahin si Jimmy Guban dahil gusto mo lang malaman kung ano yung kalagayan niya. As I mentioned, Mr. Chairman, curious nga po ako sa ano. But I presume that as a experienced media practitioner, you went beyond your call of duty. Dapat ho pag ang bit ninyo is Senate, in fact, dapat satisfied ka na kung ano yung mga testimonies nila kino-cover niyo sa Senate. While Hindi siguro. Hindi siguro. They're doing the investigation. We also have a House Media Corps here. So ang ginagawa po ng mga media natin dito, kasi House rules, dapat makipag-coordinate sila sa SecGen. Dapat kung meron mang, tama po yung sinabi ni DSJJ, kung meron pong bibisita na media dyan sa detention facility, dapat mag-course through sila ng proper request. Kasi hindi basta-basta yan pinupuntahan eh. And karamihan po sa mga media house na ang bit nila dito sa House of Representatives, they only cover whatever is being discussed during the committee. And yet you, as a media practitioner, you went beyond yung regular na processes ninyo. Kasi pumunta ka mismo sa kanya eh. Kasi sinabi mo, gusto mo lang batiin at tingnan yung kalagayan niya. And now you're telling me
based on what I ask of you, will you be doing exclusive interview? Sabi mo, yes. Ilang minutes lang pala yung ano mo dun eh. Can you actually extract information by just simple, kumusta na yung kalagayan mo? Or if you're really wanting to do an exclusive interview with him? Mr. Chairman, among the critical question lang naman nga po na tinanong ko sa kanya, ano ang gagawin niya kung pinalaglag siya, kung siya ang idiin, hindi asyerto. At sabi nga po niya sa akin, hindi po pwede, mas marami ako. O, diba? So, hindi lang pala kabastusan ni Paduano nakita natin nito, no? Pati ni Adjong, sino pa? Si Suarez. Ito ba yung klase ng tao na dapat pinupuntahan ng ibang resource person? So, no wonder, bakit ganyan na lang yung kung ba't ayaw magpuntahan ng mga resource person. Dahil ganyan nga ang trato gagawin sa kanila. Diba? Hindi nyo ba na-observe na itong mga taga-Huwadcom? They are going to try na i-feed sa'yo yung naratibo nila para magmukha na mali ka at masama ka. Yung process ng House of Representatives, kailangan ba pareho sa loob ng Senate? Ang Senate hindi naman ganyan gaya ng Huwadcom eh. Wala naman silang ganyan eh. Diba? Meron ilang senador binabastos ang ang kanilang mga resource person gaya ni Raffy Tulfo, ni Jinggoy Estrada, minsan ni Joel Villanueva, 'di ba? Minsan nadadala na rin si Senator Bato de la Rosa. Yung ilang pirasong bastos na senador pagdating sa mga ganyan. Napakarami naman sa loob ng Congress, ng House of Representatives. Oh. Napakatalino nito ni Paduano eh. Pag siya yung nako-correct, siya yung nako-corner, siya yung galit. 'Di ba? Natatawa na nga lang sa kanya si Yusek Benny. Tapos yung writer, imagine niyo gawin niyang big deal. Akala yata ni Adjong, dapat maghapon kayo mag-usap. 'Di ba? Kung isa-dalawang tanong lang naman ang kailangan masagot eh. Kailangan mo bang tumambay doon? At saka gaya na sinabi ko earlier, do you really think Dick Gordon is stupid na to know na the very reason why this Mr. Gutierrez went to see Jeannie Gubat was just to say hi and hello? Of course not. Definitely, he's there to ask questions, di ba? Tapos nagngangal-ngal dito si si Adjong. Magalit ka ng ganyan kung dyan ginawa sa loob ng House of Representatives. Hindi naman ginawa sa House of Representatives eh. Sa Senate nangyari eh. 'Di ba? Sa panahon ni BBM, ang mga kriminal, no? Sila na ngayon ang pinapalaya. Ang mga inosente ginagawang kriminal. Lalong-lalo na kung ikaw kalyado ng mga Duterte. Pansin nyo?